Kabanata 2171, kapag hinawakan mo ang alinman sa kanila, gagawin kitang buhay na impyerno at ang mga tao sa Shindan Way. Kahit si Hector Thompson ay dapat magbayad ng halaga. Si Sakura Miyamoto ay nagpakita ng pag-aalala sa kanyang mukha habang tinatapik ang kanyang sariling dibdib. Sobrang nakakatakot, natatakot talaga ako. Ano ang kailangan kong gawin? Siguro dapat akong mag-isip ng paraan para maibsan ang tensyon ko. Pagkatapos ay hinampas niya pabalik sa mukha si Kate Walker. Sa isang malakas na sampal, napakita sa magandang mukha ni Kate ang isang pulang palad. Nagising si Kate pagkatapos masampal, iniluwa niya ang lahat ng tela na inilagay nila sa kanyang bibig bago siya mahinahong nagsabi, "Please. Huwag mo akong pansinin, Harvey York." Sampal, hindi man lang nakapagsalita ng maayos si Kate matapos masampal sa mukha ng isang beses. Maganda na malungkot, napakagandang eksena, sobrang na-touch ako. Walang kahit isang palabas sa TV ang nang-ahas na gumawa ng ganito. Nakakalungkot na hindi ito isa sa kanila. Papatayin kita, Sakura. Ang mukha ni Harvey ay madilim na parang gabi. Okay lang ako, Harvey. Walang mangyayaring masama sa akin. Kaya, huwag mag-alala. Wala siyang lakas ng loob na may gawin sa akin, buong lakas na natitira sa kanya ang sigaw ni Kate. Napakatalino na makawala siya sa kawit, alam na alam niyang may halaga ang kanyang pag-iral. Hindi mangangahas si Sakura na gumawa ng isang bagay na padalos-dalos maliban kung siya ay desperado. Kaya naman pinaalalahanan ni Kate si Harvey na manatiling kalmado. Nakita niya na si Harvey ay nasa isang malalang sitwasyon sa kabilang side ng screen. Miss Walker, wala kang masasabi dito, at hindi rin si Sir York ang magdedesisyon kung makakalabas ka ba ng buhay o hindi. Itinaas ni Sakura ang panga ni Kate at hinalikan ang gilid ng kanyang bibig bago ito din ilaan na may mapaglarong ekspresyon sa kanyang mukha. Tandaan mong bilisan, Mr. Akano, subukan ko para sayo. Hindi maganda ang pakiramdam niya, hindi mo magagawang magsaya sa dalawang babae doon dahil nalason sila. Kaya hahayaan kong mabuhay ang isang ito para gawin mo ang gusto mo. Kung maaari mong talunin si Harvey at ibagsak sa lupa at paglaruan siya sa harap niya, ito ay isang nakakagulat na tanawin. Ang mga nasa sakupan sa paligid ni Sakura ay nagpakita ng mapait na ngiti matapos marinig ang mga salitang iyon. Hindi masama. Iyan ay isang magandang payo. Nakangiting bulalas ni Taro Akano. Kahanga-hanga ang mga binibini mula sa country age. Mas naging malamig ang ekspresyon ni Harvey kaysa kanina. Hindi ka ba nag-aalala, Sakura, kung may mangyari kay Kate, ginagarantiya ko na ang Miyamoto Corporation at ang Shindan Way ay mamamatay kasama mo. Malamig na sabi ni Harvey, takot na takot ako, pagkatapos ay sinampal ni Sakura ang mukha ni Kate ng 100 beses. Sinaktan ko siya ngayon, ano ang kaya mong gawin, sabihin mo sa akin. Come on, surf the internet and kill me if you have what it takes. Si Sakura ay tumawa while covering her mouth, showing a playful expression. Isang latigo ang iniabot kay Sakura, sa isang iglap ay napunit ang balat ni Kate habang inihahampas niya ang latigo. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Harvey, palihim niyang inilabas ang kanyang cellphone at casual na nagpadala ng text message. Nang muling itinaas ni Sakura ang kanyang latigo, nakakita si Taro ng pagkakataon, swoosh, humakbang si Taro at sumugod kaagad ng magambala si Harvey, sabay laslas ng mahabang espada sa kamay niya. Swoosh, ang talem na may asul na liwanag ay umuusad pasulong ng walang pag-aalinlangan. Muling nagtagumpay ang Zephyr Slash, ito ay isang simpleng hiwa ngunit puno ng napakalaking pinsala. Naganap na ang iyong talem sa espada, Master Akano. Kung nagawa mong patayin ang taong ito, ikaw ay mailalagay sa trono bilang Sacred Sword ng Shindan Way. Kalmadong sabi ni Sakura Miyamoto habang hinahangaan ang labanan. Ang tapang ni Taro Akano ay tumaas ng husto, na puno ng nagbabantang aura ang talem sa kanyang kamay. Malamig na umiwas si Harvey York pabalik, hindi niya sinubukang hadlangan ang pag-atake sa pagkakataong ito. Ngunit ang paggawa nito ay naging ganap na walang takot si Taro. Sa isang iglap ay lumundag siya habang patuloy na iniindayog ang kanyang espada sa nakakatakot na bilis.
Matigas siya. Ang espada sa kamay ni Taro ay nanginginig ng husto. Isang krus ang nabuo sa hangin, na humaharang sa ruta ng pagtakas ni Harvey. Kasabay nito, si Taro ay sumugod na parang isang hayop, na idiniin si Harvey gamit ang kanyang nagbabantang blade beam. Laking gulat ni Sakura at ng iba pa sa nakita, kahit na si Taro ay may titulong pinakamahusay na eskrimador ng Shindanwei Mordo, walang nakakaalam kung gaano siya kalakas dahil hindi pa nila siya nakikita sa pagkilos. Ngunit pagkatapos makakita ng ganoong tanawin, si Sakura at ang iba pa ay lubos na humanga. Tulad ng inaasahan sa pinakamahusay na swordman, isang karapat-dapat na titulo. Kahit mabigat ang kanyang indayog, tanging anino lang ang nagawa ni Taro. Ganap na naiwasan ni Harvey ang pag-atake sa pinakamahalagang sandali. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ng mukha ni Taro. Sa sandaling mabigong tumama ang kanyang cross-slash, ang espada sa kanyang kamay ay patuloy na naglalaslas ng walang tigil. Ang bawat hiwa ay mas mabilis at mas malakas kaysa sa huli. Sa sandaling ito, ang kislap ng talem ay parang kulog na patuloy na kumikislap. Ang tunog ng hangin na napunit ay maririnig sa lahat ng dako. Humigit kumulang 100 mga slash ang pinagsama-sama, na bumubuo ng mga blades sa hangin. Para bang ito ang limitasyon na maaaring makamit ng mga tao? Laban sa walang humpay na pag-atake ni Taro, patuloy na umuurong si Harvey. Nasabik si Kate Walker na makita si Harvey. Ngunit kahit na ang mga laslas ni Taro ay tila malapit ng dam-apo, si Harvey ay palaging nakakaalis sa daan sa tamang oras. Mabilis ang talem ni Taro, ngunit hindi niya nagawang saktan kahit kaunti si Harvey. Matapos iwaksi ni Taro ang kanyang espada sa huling pagkakataon, sa isang iglap ay isinuot niya ang kanyang mahabang espada at idiniin ang kanang kamay sa lagayan habang patuloy na ibinabaluktot ang kanyang katawan. Talagang makapal ang aura ni Taro sa mga oras na ito. Espadang kaalaman ng Island Nation, isa rin ito sa mga killer move ng Shindanwei. Ang papasok na slash ay magiging isang mabagsik na suntok kung nagawang itama ito ni Taro. Harvey, ingat ka, ayos ka lang ba, hipag, mag-ingat ka? Si Cynthia Zimmer ay halos hindi nagising sa mahinang kalagayan. Puno ng dugo ang bibig niya, pero nag-aalala pa rin siya kay Harvey. Gusto niyang tumayo at tumulong, ngunit bumagsak siya pabalik sa lupa bago pa man siya makatayo ng maayos. Ayos lang ako, Cynthia. Don't move. Masaya si Harvey matapos niyang makitang buo pa rin si Cynthia. Nangangahulugan ito na ang pagtatatak sa mga ugat ni Cynthia at Mandy ay ang tamang gawin. Mamatay. Bago makapagpatuloy sa pagsasalita si Harvey, iginuhit ni Taro ang kanyang mahabang espada at nilaslas mismo si Harvey nang may nakamamatay na puwersa. Walang katapusang kumikislap ang dulo ng talam, at para bang ang kagustuhan ng talam ay nagkatotoo. Umiwas si Harvey York paatras habang nagtatiming sa pag-iisip. Boom! Ang hiwa ay bumagsak ng husto sa magandang piano sa likod ni Harvey, nahati siya sa kalahati. Bastos! Lubusang umasim ang ekspresyon ni Taro Akano nang makitang wala man lang sa kanyang mga atake ang nakagamot kay Harvey. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Harvey, sinulyapan niya ang kanyang telepono na may walang pakialam na ekspresyon, pagkatapos ay mahinahong sinabi, "Game over, Taro. Bibigyan kita ng pagkakataon. Bigyan mo ako ng gamot, lumuhad at magsimulang magsalita." Lumuhad at pagkatapos ay magsimulang magsalita. Galit talaga si Taro. Sa tingin mo ba ikaw pa rin ang walang talo na Chief Instructor Harvey? Bulalas ni Taro na may kasamang malamig na tawa. Sa aking paningin, isa ka lang palaso sa dulo ng iyong paglipad. At saka, kaming mga swordsman ng Island Nation ay hindi kami hinahayaan na mapahiya. Ngayon, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang tunay kong killer move. Binunot ni Taro ang kanyang maikling espada gamit ang kanyang kaliwang kamay at sumugod pasulong. Ang dalawang espada ay umindayog pasulong, na epektibong humarang sa landas ng pagtakas ni Harvey. Sampal. Walang emosyong naglakad si Harvey, diretsyong humarap kay Taro bago siya sinampal sa mukha. Twin Flow Blades. Sigaw ni Taro habang binalot ng marahas na aura ang kanyang katawan.
Ang dalawang talam ay kumikinang ng maliwanag. Walang martial art na flawless. Ang bilis ay ang tanging paraan sa tagumpay. Habang ibubuga ni Taro ang kanyang espada, ang palad ni Harvey ay nakalahad na sa kanyang mukha. Sa harap ng sampal ni Harvey, walang makalapit. Sa isang iglap ay pinalipad si Taro bago humampas sa mesa na may mga bakas ng pulang palad sa mukha. Hindi siya makapaniwala. Matapos set up niya at ni Sakura Miyamoto, si Harvey ay lubos na natalo, ngunit kahit papaano ay lumakas ng husto si Harvey. Bago pa man makatayo si Taro, naglakad na si Harvey at sinampal ng isang beses si Taro sa mukha. Sampal. Sa pagkakataong ito, ang katawan ni Taro ay nontog sa dingding, at pagkatapos ay napa-atras siya ng buong lakas. Sampal. Ang pinakamahusay na swordman ng Shindanwei Mordo. Sampal. Twin Stream Blades. Sampal. Hindi mo hahayaang mapahiya, sabi mo. Inilapat ni Harvey ang kanyang kamay sa mukha ni Taro ng 12 beses habang mahinahong nagsasalita. Pinalipad pa kaliwa at kanan si Taro matapos makatanggap ng sandamakmak na sampal. Namamaga ang buong mukha niya ng mga sandaling iyon. Sampal, paano kung ipahiya kita? Iniisip ba ng mga ordinaryong taga-isla, mga miyembro ng Shindanwei, na siya si Einstein o ano? Kayong mga taga-isla ay maaaring medyo may kakayahang lumaban, ngunit sa palagay ninyo sino kayo, sinusubukang paglaruan ako. Ang lakas ng loob mong paglaruan ako kahit papaano ay hilingin sa iyong Grandmaster na pumunta. Sa ganoong paraan, magiging mas patas ang laban. Patuloy na ikinakaway ni Harvey ang kanyang mga braso habang naghagis siya ng walang katapusang barrage ng insulto, ganap na hindi pinapansin si Sakura at ang iba pa, na lubos na nabigla mula sa kabilang panig ng screen. Bumulwak ang dugo mula sa butas ng ilong at bibig ni Taro. Panay ang daing niya sa sakit, siya ang pinakamahusay na talento ng kasalukuyang henerasyon ng Shindanwei. Ang pinakamahusay na swordman ng Shindanwei Mordo ay hindi lamang isang pamagat, ito ay sapat na upang patunayan ang kanyang talento sa pamamagitan ng pagiging bahagyang mas malakas kaysa kay Oliver Bauer mismo, ngunit ito ay walang silbi. Bago si Harvey, lahat ng ito ay kalokohan. Nang buong lakas na lumaban si Harvey, wala man lang lakas si Taro na lumaban, na parabang isa lang siyang nalunod na aso. Ginagamit lang ni Harvey York ang kanyang sampal sa pagkakataong ito. Aaminin ni Taro Akano kung gagamit si Harvey ng panibagong killer move laban sa kanya. Kung tutuusin, ang kanyang kalaban ay ang maalamat na Chief Instructor. Sa tuwing sasampal si Harvey sa mukha ni Taro, lalo siyang napahiya dahil sa kanyang ipinagmamalaki na talino sa espada. Sa kasalukuyan, may matinding pagnanais si Taro na ibali ang kanyang ulo sa lupa at wakasan ang kanyang buhay. Ngunit ni isang suntok ay hindi niya napigilan si Harvey, ni hindi niya ito naiwasan. Sampal, umikot si Taro sa hangin matapos muling masampal bago muling bumaba. Masyadong pangit ang ekspresyon ng mukha niya sa sandaling iyon. Sa pag-indayog ng paa ni Harvey, nasipa si Taro kaya gumulong ito sa lupa. Lumuhad si Harvey sa harap ni Taro at sinampal ang mukha. Halika, ang pinakamahusay na espada ng Shindanwei ni Mordo, mahinahong sabi ni Harvey. Ang pinakamahusay na talento ng Shindanwei, sabihin mo sa akin. Ano ang ibig mong sabihin na hindi mo ako hahayaang ipahiya ka? Sa palagay mo ay maaari mong sipiin ang mga banal na kasulatan para sa akin pagkatapos kumuha ng 2 taon ng mga klase sa panitikan dito. Itinaas ni Harvey ang kamay at sinampal ng 1 beses si Taro sa mukha. Si Taro na ang mukha ay ganap na namamaga ay hindi man lang makapagsalita ng kahit ano sa oras na iyon. Ang kanyang mga sinabi ay walang iba kundi isang biro sa harap ni Harvey. Matapos makita si Taro, na labis na inaasahan ni Sakura Miyamoto at ng iba pa, na sinampal ng walang tigil, lahat ay nagulat, hindi sila makapaniwala. Maging si Sakura ay hindi alam kung ano ang mararamdaman sa sandaling iyon, nasaksihan niya ang kapangyarihan ni Taro. Siya ay isang henyo na maaaring hatiin ang isang bato sa kalahati sa isang solong slash, isang tunay na nangungunang talento mula sa Island Country, pero mukha siyang patay na aso bago si Harvey. Habang muling itinaas ni Harvey ang kanyang kamay,
Biglang gumapang si Taro mula sa lupa at lumuhad pagkatapos umubo ng isang subo ng dugo. Hindi, please wag mo akong patulan, ito ang gamot, ito na. Naglabas si Taro ng isang porselana na bote habang nagpapakita ng maayang ngiti. Pinapakain niya ang kanyang sarili ng isang tableta na nagmumula sa isang vial, na nagpapahiwatig na ito ay gamot. Kalmadong kinuha ni Harvey ang vial, ibinuga ito saglit. Pagkatapos ay binigyan ng gamot sina Mandy Zimmer at Cynthia Zimmer. Kaagad, ang kadiliman sa mukha ng magkapatid ay agad na naglaho tulad ng tubig. Matapos suriin ang kanilang pulso, sa wakas ay gumaan ang pakiramdam ni Harvey. Matapos ang masusing pagsusuri ni Oscar Armstrong sa kanilang dalawa, hindi na dapat magkaroon ng anumang mga problema. Nawalan ng kulay ang mukha ni Sakura sa kabilang side ng screen. Walang humpay na nanginginig ang kanyang katawan. Paano? Paano ito posible? Hindi ba naubos mo na ang 90% ng iyong lakas? Paano ka mananatiling ganito katatag? Hindi talaga makapaniwala si Sakura. Si Taro ay isang propesyonal na halos kapantay ng Diyos ng digmaan. Nasa bingit din siya ng paglusob upang maging isa sa mga nangungunang talento sa Shindan Way. Ang kapangyarihan nito ay hindi maaaring maliitin, ngunit tuluyan na siyang nabagbog ng sampal ni Harvey bago magalang na iniabot ang gamot. Ang tanawin sa harap ni Sakura ay tuluyan ng nabasag ang kanyang pangangatwiran. Sakura gritted her teeth with an icy cold expression. Hindi ko hahayaang makatakas ka, Harvey York, bahagyang umiling si Harvey. Iba ako ay mas makatwiran kaysa sayo, bibigyan kita ng pagkakataon. Hayaan mo si Kate Walker, lumuhad at humingi ng awa, pagkatapos ay isuko mo ang iyong sarili. Sisiguraduhin kung matatapos ang problemang ito kung gagawin mo ang lahat ng iyon. Kung hindi, sisirain ko ang Shindan Way bago ko sirain ang Miyamoto Company. Ang tono ni Harvey ay kalmado. Ngunit ang kanyang mga salita ay sapat na para magpakibot ng mga talukap ng mata ni Sakura sa gulat. May pakiramdam siyang nagsasabi sa kanya na malapit na siyang mamatay kapag hinawakan niya si Kate sa sandaling iyon. Agad na pinutol ni Sakura ang video feed. Alam niyang kailangan niyang tumakas sa eksena sa pinakamabilis niyang makakaya. Kabanata 2175 nagdial ng numero si Harvey York sa kanyang telepono. Hindi nagtagal, dumating si Yona Lynch kasama ang kanyang mga pinagkakatiwalaan at ilan sa mga personal na doktor ng pamilya Lynch. Maikling ipinaliwanag ni Harvey ang sitwasyon at sinabihan si Yona na ipadala si Cynthia Zimmer at Mandy Zimmer papuntang Mordu International Airport habang paparating si Oscar Armstrong. Magiging komportable lang si Harvey pagkatapos bigyan ni Oscar ng masusing pagsusuri ang magkapatid. Tumawag si Aiden Bauer matapos kunin ni Yona sina Mandy at Cynthia. Branch leader, kinumpirma namin ang posisyon ng cruise ship. Natagpuan ng mga alagad ng longmen si Miss Walker. Maaga kaming dumating. Sa kabutihang palad, ayos lang si Miss Walker, ngunit si Miss Miyamoto ay nakatakas. Humihingi ako ng paumanhin kung hindi ko kaya, nang marinig na okay na si Kate Walker, nakahinga ng maluwag si Harvey. Ayos lang basta buo siya, papuntahin mo si Kate sa airport. Tingnan natin si Oscar. Pagkababa ni Harvey, naglakad siya patungo kay Taro Akano nang walang anumang emosyon sa kanyang mukha. Nasaan si Sakura? Mahinahong tanong ni Harvey, nawalan ng kulay ang mukha ni Taro. Nanginginig ang katawan niya sa gulat nang masalubong niya ang tingin ni Harvey. Magsasalita ako, hindi man lang nagdalawang isip si Taro na ibenta si Sakura. Papunta si Miss Miyamoto sa Pothole Hotel, inimbitahan ni Young Master Thompson ang kanyang mga bisita. Natatakot si Miss Miyamoto na maghiganti ka sa kanya. Alam niyang si Young Master Thompson lang ang makakapag-protekta sa kanya. Bahagyang damilat si Harvey. Pothole Hotel. Oo, ito ay isang landmark na gusali na kamakailang itinayo sa labas ng Mordo. Ang hotel na ito ay itinayo sa tabi mismo ng isang hot spring na nabubuo sa isang malalim na bangin. Ang puhunan ay nagkakahalaga ng daan-daan at bilyon-bilyong dolyar. At saka, ang may-ari ng hotel na ito ay walang iba kundi ang pinsan ni Hector. Bahagyang kumunat ang noo ni Harvey, saka tinawagan si Aiden.
Branch leader, alam ko kung sino ang taong ito. Ang pinsan ni Hector, si Alice Thompson, ay dating bahagi ng Dragon Palace. Ang kanyang mga kakayahan ay kahanga-hanga, at ang kanyang lakas ay nakakatakot, magalang nasabi ni Aiden sa kabilang panig ng telepono. Ngunit nabalitaan kong nabaldado siya habang nasa misyon. Kaya naman kinailangan niyang magretiro. Ngunit ang Dragon Palace ay palaging nakakaramdam ng utang na loob sa kanya. Ang kanyang katayuan sa loob ng Mordo ay pambihira. Kahit na ang unang namumuno, si Benjamin Lynch, ay kailangang igalang siya. Bukod sa pamilya Thompson sa likod niya, sinusuportahan din siya ng Dragon Palace sa likod ng mga eksena. Mukha namang kalmado si Harvey, pero itinuring na niyang may death sentence si Sakura Miyamoto. Kung pinrotektahan ni Alice si Sakura, hindi rin iisipin ni Harvey na patayin silang dalawa. Pagkatapos ng lahat, ang mga aksyon ni Sakura ay matagal nang tumawid sa mga hangganan ni Harvey. Aiden, pumunta ka sa airport at lumipat ng team kasama si Tyson Woods. Kailangan mong siguraduhin na ligtas si Kate at ang iba pa. Sabihin kay Rachel Hardy na kung nakatayo pa rin ang Shindanwei ng Mordo ngayong gabi, puputulan ko ang kanyang ulo. Maliwanag, determinado si Harvey na pumatay. Ayaw na niyang sakupin pa ng Shindanwei ng Mordo. Matapos marinig ang layunin ng pagpatay kay Harvey, tumango si Aiden ng galit na galit. Siyempre, sisiguraduhin kong, isa pang bagay. Sabihin kay Tyson na pumunta sa Pothole Hotel pagkatapos ng kalahating oras. Hotel Pothole, alas 7. Sa Mordo Beach, maraming 5-star hotel ang naitatag, at ang Hotel Pothole ang pinakamaganda sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang Pothole Hotel ay suportado ng pamilya Thompson at ng Dragon Palace. Sa gayong kahangahangang background, ang lahat ay dapat magbigay ng kanilang paggalang. Ang katayuan at posisyon ni Alice ay kapantay ng unang ginang ng Mordo na si Yona. Ang pagbubukas ng seremonya ay gaganapin sa Pothole Hotel sa gabing iyon. Ang nakamamatay na gabing iyon ay nakatakdang isulat sa libro ng kasaysayan ng Mordo. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Sa itaas na palapag ng Pothole Hotel sa Presidential Suite. Wala pa ring kulay ang mukha ni Sakura Miyamoto matapos magpalit ng bagong damit. Kahit nakaligo na siya ng mainit na tubig ay walang tigil pa rin ang panginginig ng katawan niya. Nararamdaman niya ang hangarin na pagpatay ni Harvey York kahit na nasa kabilang side siya ng screen. Aya Miyamoto, dapat mong tandaan ang kahihiyan ngayon. Si Harvey, ang maalamat na head instructor, ang siyang nagtulak sa daan ng Shindanwei hanggang dito. Kapag dumating ang pagkakataon sa hinaharap, gagawin kong alabok ang kanyang mga buto. Ipapaluhod natin ang H-Country sa ating harapan. Doon lang mawawala ang kahihiyan natin. Patuloy na nanginginig si Sakura, ngunit ang kanyang mga salita ay puno ng puot. Buti na lang at agad silang umalis ni Aya kay Kate Walker at tumakbo palayo. Mapupunta sila sa lungmen tulad ng kanilang mga subordinate kung hindi nila ginawa. Ligtas na sabihin na ang isang maling hakbang ay napahamak sa kanilang negosyo sa loob ng maraming taon. Sayang walang lunas sa panghihinayang, kung mayroon man, hinding-hindi magagalit si Sakura kay Harvey sa anumang punto. Ate, sinusundan ba tayo ni Harvey para lang tayong langgam sa mata niya? Ganyan na ba tayo dapat matakot? Dapat ba tayong magtago sa kay Miss Thompson's? Kahit na magstay tayo sa Island Country Embassy, ayos lang tayo, di ba? Kapag nakasakay na tayo sa unang flight pabalik sa Island Country bukas, lalabas na tayo ng Country H. Ano ang gagawin niya? Habulin niya ba tayo doon? Sanay si Aya na pakainin ng pilak na kutsara. Hindi niya matanggap ang katotohanan na ang kanyang kapatid na babae ay natakot ng isang lalaki sa lawak na kailangan nilang magtago sa loob ng hotel ng pamilya Thompson. Kahit na ang kanyang kaaway ay isang pambihirang maalamat na figura, walang dahilan para matakot siya ng ganito. At saka, hindi rin naman kami nagkakaroon ng pagkakataon. At least alam natin ang totoong pagkatao niya, kung sasabihin natin ito kay Young Master Thompson,
Tiyak na makikinabang tayo sa sitwasyong ito, di ba? Sakura greared her teeth while shaking her head. Hindi. Ito ang ating magliligtas buhay na trump card, at hindi natin ito basta-basta maipapakita sa sinumang sa pilitan. Maaaring magkaroon tayo ng pagkakataong mabuhay kung hindi natin sasabihin ang anumang bagay tungkol dito. Ngunit kung ibuhos natin ang beans, hindi lang si Harvey ang sumusubok na patayin tayo. Maging ang Dragon Palace, Dragon Cell, Longmen, at Dragon Guard ay susundan tayo. At saka, ano ang mga benepisyong makukuha natin sa pagpapaalam kay Hector Thompson ng sikretong ito? Bibigyan niya lang tayo ng ligtas na daan palabas dito. Ngunit kung ibabalik natin ang sikretong ito sa ating emperador, ang ating pamilya ay magiging royalty. Maya-maya ay tumigil sa panginginig ang katawan ni Sakura. Tapos, napuno ng saya ang mga mata niya kahit na ang kanyang pagpaslang ay nabigo ng malungkot. Magiging isang malaking tagumpay din ang makuha at ibalik ang gayong mahalagang sekreto. Pagkatapos ng lahat, wala sa 5 pinakamalakas na bansa ang nakatuklas sa pagkakakilanlan ng lalaki pagkatapos ng maraming taon. Matapos marinig ang mga salita ni Sakura, biglang tumango si Aya. Kahit na medyo delikado ang plano ni Sakura, ito ang tanging paraan upang matiyak na mas ulit nila ang sitwasyon. Ang kanilang kabiguan ay mauuwi sa kanilang pinakamalaking tagumpay. Habang medyo nagpapahinga si Aya Miyamoto, may naisip siyang iba. Tumingin siya sa traffic light sa labas at nagsalita sa tono ng pag-aalala, "Ate, may naisip ako." Sa katayuan at kapangyarihan ni Harvey York, dapat niyang malaman na nandito tayo. Papatayin ba tayo niya pag siya makapasok? Dapat ba tayong tumakas sa bangka? Masyado ka pang bata, sagot ni Sakura Miyamoto sa mahinang boses. Huwag kalimutan, may ibang pagkakakilanlan si Harvey bilang pinuno ng sangay ng Longmen Mordo. Kung gusto niya, mahihirapan tayong makatakas kahit subukan natin. Ang pinakamagandang plano ngayon ay manatili sa hotel ng mga Thompson at sumakay sa unang flight bukas ng umaga. Huwag kang mag-alala, naghanda si Young Master Thompson ng bagong pagkakakilanlan para sa atin. Ang pinakamahalaga ay isa siya sa 4 na Young Master ng Waltz Inn. Ang kanyang pinsan ay may mas malakas na background, at siya ay suportado ng mga tao sa Dragon Palace. Sa hindi kapani-paniwalang background, impluwensya, at lakas na ito, walang ordinaryong tao ang makakahawak sa lugar na ito. Maliban na lang kung ibunyag ni Harvey ang kanyang tunay na pagkatao. Walang silbi ang pagpasok niya rito bilang pinuno ng sangay ng Longmen ng Mordo. Pero ibubunyag ba niya ang tunay niyang pagkatao? Imposible? Kaya naman wala siyang magagawa kahit alam niyang nandito tayo. Kung maglakas loob siyang pumasok dito, lalabanan niya ang buong pamilya Thompson at Dragon Palace. Maghahabol ang magkabilang panig kay Harvey nang hindi man lang tayo nag-aangat ng daliri. Kung tutuusin, hindi nila alam na siya mismo ang maalamat na chief instructor. Kapag nangyari iyon, manonood na lang tayo habang lumalaban sila hanggang kamatayan. Wala sa atin ang mawawala sa ganoong paraan. Natural, nag-iisip pa rin si Sakura ng mas mapanlinlang na plano kahit noon pa. Galit na tumango si Aya bilang pagsang-ayon, naiintindihan ko na ngayon. Naniniwala ako na poprotektahan tayo ni Young Master Thompson. Nag-aalala lang ako na baka hindi ito sapat para pigilan si Harvey. Malamig na tawa ni Sakura, "Ikaw ay walang muwang, hindi ka dapat magsabi ng ganito." Nang hindi ipinahayag ang kanyang pagkakakilanlan, siya ay isang napakalakas na manlalaban. Ngunit ano ang punto ng pagiging malakas sa panahon ngayon? Ang impluwensya, background, awtoridad at kayamanan ay madaling madaig ang sinuman. Kahit na hindi kakayanin ng pamilya Thompson si Harvey, ang Dragon Palace, isa sa mga haligi ng H-Country mismo, ay dapat kayang supulan siya ng walang problema. Sa pagkakataong ito, baka mapatay pa natin ang target natin nang hindi man lang nakikibahagi dito. Baka naman makinabang pa tayo sa ganitong sitwasyon. At saka, mamayang gabi ang opening ceremony ng Pothole Hotel. Maraming opisyal at negosyante ng gobyerno ang inimbitahan ni Young Master Thompson na dumalo. Ang mga taong ito ay may lakas upang takpan ang buong kalangitan.
May kakayahan ba si Harvey na magdulot ng gulo sa isang lugar na tulad nito? Gaano man siya kalakas sa papel, isa lang siyang retired head instructor. Dapat tayong matakot sa kanya kung tayo ay nasa larangan ng digmaan. Ngunit ang lahat ay nagbabago sa isang lugar na tulad nito. Ipinagpatuloy ni Sikora ang pagsusuri sa sitwasyon. Natitiis lang niya ang kanyang takot sa kalkulasyong yun. Medyo kumalma rin si Aya matapos marinig ang sinabi ng kapatid. Sa sandaling ito, tumunog ang doorbell. Isang magandang maid ang pumasok sa kwarto. Dalawang natatanging panauhin, hiniling sa akin ni Young Master Thompson na ipaalam sa inyo na mapagpakumbaba niya kayong iniimbitahan sa seremonya ngayong gabi. Nagkatinginan sina Sikora at Aya at nakita nila ang saya sa kanilang mga mata. Ibig sabihin, may puwang pa rin sila sa puso ni Hector. Sa parehong oras, isang dosenang Toyota Prados ang lumitaw sa harap ng Hotel Pothole, naganap na humaharang sa daan ng pagtanggap ng hotel. Kalmadong bumaba ng sasakyan si Harvey York, sina Tyson Woods at Rachel Hardy ay sumunod na malapit sa likuran. Ang kahangahangang aura ni Harvey ay mararamdaman mula sa 1 milya ang layo. Sa paglalakad niya, walang nang-ahas na tumingin sa kanya. Ang mga security guard ng hotel ay nilagay ang kanilang mga kamay sa kanilang mga baril matapos makita ang eksena na may mabagsik na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ngayon ang opening ceremony ng Pothole Hotel, everyone. Mga bisita lang, kung wala kang imbitasyon, mangyaring umalis ka agad. Bubunot na sana ng baril ang gwardya na namumuno sa grupo sa gitna ng kanyang pagsasalita. Sampal, hindi man lang binigyan ni Tyson ng pagkakataon ang mga lalaki na bumunot ng kanilang mga baril. Direkta niyang hinampas sa lupa ang gwardya gamit ang kanyang backhand. Sa bawat hakbang ni Tyson, sinasampal niya ng palad ang isang guard. Hindi nagtagal, ang lahat ng mga security ay pinalipad bago bumagsak pabalik sa lupa, tinakpan ang kanilang mga mukha ng walang lakas upang gumapang pabalik. Illegal ang pagdadala ng baril, di ba? Ito ay isang krimen? Alam ni Rachel ang mga batas ng Mordu tulad ng likod ng kanyang kamay. Sinenyasan niya ang mga disipulo ng longmen na kunin ang mga baril na may mahinang ngiti. Masama ang mood ng branch leader ko ngayon, kaya naman hindi ako mag-aaksaya ng oras sa inyong dalawa. Isang beses lang kita tatanungin, nasaan ang dalawang babaeng Miyamoto mula sa Island Country ngayon? Ang gwardya na namumuno sa grupo ay isang tapat na lingkod ng pamilya Thompson. Alam mo ba ang ginagawa mo? Galit na sigaw niya. Alam mo ba kung anong lugar ito? Alam mo ba ang kahihinatnan ng pagkontra sa pamilya Thompson? Bam! Agad na sinipa ni Rachel ang gwardya. Sa kabinali ang kanyang pulso gamit ang isa pang sipa. Nasaan sila? Ang gwardya ay nanginginig sa paligid na wala ang kulay na natitira sa kanyang mukha. Sa bulwagan, dadalo sa seremonya, nagmarcha paarap si Harvey habang naka-cross arms. Napatingin si Tyson kay Rachel at sinabing, "Oh, Rachel. Kung ganito ka kalakas bilang isang babae, baka hindi ka na may kasal sa hinaharap." Sinaman ng tingin ni Rachel si Tyson nang walang sabi-sabi. Sinundan niya si Harvey sa hallway. Sa loob ng pangunahing bulwagan ng Pothole Hotel, nakasabit ang magagandang lighting fixtures sa buong lugar. Napakarangal din ng palamuti, nagsama-sama ang mga mayayaman at makapangyarihan mula sa iba't ibang dako. Ang mga taong iyon ay pawang mga pangunahing tauhan mula sa mga nangungunang panlipunang bilog sa buong mundo sa ilalim ng pakpak ng pamilyang Thompson. Isang bihirang pagkakataon para sa kanila na magsama-sama. Ngayong nagkukumpulan na ang lahat, tila masikip ang lugar. Ang lahat ng mga lalaki ay nakasuot ng mga suit na ang kanilang buhok ay nakasuklay. Ang mga babae ay pinalamutian ng mga hiyas habang inilalantad ang kanilang maselang balikat at maselang leeg. Mula sa labas, ang mga tao ay mukhang kaakit-akit at napaka-elegante. Gaano man karaming dugo at sakit ang binili nila sa kanilang kayamanan, mukha silang ganap na tao ngayon. Sa gitna ng bulwagan, nakita si Sikora Miyamoto sa kanyang evening gown, masayang nakikipagkwentuhan sa ilang prinsipe at young masters. Si Sikora ay may lubos na reputasyon sa loob ng Mordu, alinman bilang ang huling disipulo ng Shindan Wei o bilang may bahay ng Miyamoto Corporation.
Dagdag pa, lumalabas na mahalaga pa rin si Sakura sa pamilya Thompson mula nang maimbitahan sa VIP seat. Sa gayong mga kalagayan, natural na susubukan ng lahat na yakapin siya. Lubusang kumalma ang tensyon na si Sakura sa mga sandaling iyon. Sa kabilang banda, matamis na ngumiti si Aya Miyamoto habang nakatayo sa gilid. Lubos na naniniwala sa mga salita ng kanyang kapatid na si Harvey ay hindi maglalakas loob na tumuntong doon. Isang nakakabinging tunog ang umalingaw-ngaw sa gitna ng lahat ng ningning at kinang sa ilalim ng maliwanag na liwanag. Biglang may malakas na putok mula sa Golden Silk Phoebe wooden gate na parang may sumipa. Sa sandaling iyon, tumigil ang musika at tawanan ng mga manonood. Walang pakialam na pumasok si Harvey na ang mga kamay ay nakatiklop ng maayos sa likod, na sinamahan ng isang walang pakialam na grupo ng mga tao. Upang maging mas tumpak, ang bagong dating na ito ay pumasok sa lugar na iyon. Nagtatakang nakatingin sa kanila ang natulala na mga tao. Napatingin ang lahat sa hallway sa labas ng pinto, nakapatong sa lupa sa paligid niya ang ilang armadong gwardya mula sa pamilya Thompson. Wala man lang nagising sa kanilang dalawa, ang eksena ay naguguluhan ang lahat. Ang karamihan ay hindi makapagpasya kung ang lalaking namumuno sa grupo na kalalabas lamang ay isang makapangyarihang figura o isang simpleng tanga. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang 5-star hotel sa ilalim ng pagmamay-ari ng pamilya Thompson mula sa Walls Inn. Gayunpaman, may taong gustong gumawa ng kaguluhan sa seremonya ng pagbubukas ng Pothole Hotel. Dapat may death wish shop boom. Habang ang mga tao ay nagiging mapanghamak at nagsimulang manligaw kay Harvey, ilang elite na longmen ang lumitaw at kumalat sa buong lugar, na humaharang sa lahat ng pasukan at labasan. Ang ilan sa mga kababaihan sa karamihan ay humihingal sa takot, at ang ilan ay napahiyaw sa takot. Armed robbery ba ito? Lahat ba sila ay hostage? Nasa crowd si Sakura Miyamoto? After this sudden unexpected incident, naging pangit ang ekspresyon niya. Antong hininga siya, halatang nagulat. Harvey, hindi niya akalain na hahabulin siya ni Harvey hanggang sa puntong ito, sa kabila ng pagsumpa ng napakaraming tao. Sa paghusga sa kanyang mga aksyon, sinadya niyang ipababa siya sa publiko. Sa ngayon, parang nasa bangungot si Sakura, mali ba lahat ng hula? Ito ba ang sinabi ng maalamat na lalaki na umaarte? Mayabang, nangingibabaw, malupit, kaya ito ang taong tumalo sa 5 makapangyarihang bansa at naging sanhi ng hindi kapanipaniwalang pagbangon ng makapangyarihang H-Nation. Nanlamig ang magandang mukha ni Sakura habang ang matinding takot ay umusbong sa kanyang puso at kumalat sa kanyang katawan. Nakita ng tanging security personnel na naiwan sa hotel na kaharap nila ang isang malakas na kalaban. Inilabas nila ang kanilang mga baril at mabilis na humingi ng suporta sa pamamagitan ng walkie-talkie. Ngunit bago pa nila matapos ang kanilang tawag, sumugod si Rachel Hardy nang walang sabi-sabi at gumalaw. Bam, 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 sa isang kisap mata, bumagsak ang tagapag-alaga ng pamilya Smith. Sumugod si Rachel pasulong, dinaanan ang talo ng kalaban patungo sa kinaroroonan ni Sakura. Sa oras na natauhan si Sakura at magre-react na sana, hinawakan na ni Rachel si Sakura at ibinagsak sa lupa. Hindi nag-abala si Rachel na magsalita ng kalokohan, at wala rin siyang pakialam sa mga kahihinatnan. Ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay sundin ang mga utos na ibinigay sa kanya, at ginawa niya. Ang isa sa mga estudyante ng longmen ay humakbang pasulong sa tabi ni Rachel at inihampas ang kanyang paa sa dibdib ni Sakura. Pagkatapos ay yumuko siya sa kinaroroonan ni Harvey at magalang na sinabi, "Lider ng sangay, nahulog ang isa." Naging kakilakilabot ang mukha ni Sakura, napalitan ng takot at galit. Siya ay sumigaw sa tuktok ng kanyang mga baga, "Anong ginagawa mo? Ako ay isang dayuhang bisita, hindi mo ako kayang tratuhin ng ganito. Hindi ka ba natatakot na magdulot ng diplomatikong pagtatalo? May karapatan ka bang gawin ito?" Sampal, ang estudyante ng longmen na ang mga paa ay nanatiling matatag sa dibdib ni Sakura ay kumilos upang sampalin ang kanyang mukha ng malakas. Siya ay umungol, walang pakialam sa galit nito. Kailan humingi ng awtoridad ang longmen sa ibang tao para pigilan ang mga sospek? Mayabang at dominante,
Matapos mamuno si Harvey, bumangon ang sangay ng longmen ng Mordo mula sa abo at binawi ang dating kapangyarihan nito. Muli, pinamumunuan nila ang mga lansangan ng Mordo, sa napakalaking kapangyarihan sa kanilang mga kamay. Walang alagad ng longmen ang magalang na tratuhin ang mga babaeng taga-isla mula sa Shindanwei ng Island Nation. Hindi man lang sinulyapan ni Harvey si Sakura, humakbang siya pasulong habang nasa likod ang kanyang mga kamay at walang pakialam na sinabi, "Lumabas ka, Aya Miyamoto, lumuhad ka sa akin, at saka lang kita ililibre." Kabanata 2180, ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Harvey? Lumabas si Aya Miyamoto mula sa karamihan habang pinipilit ang sarili na manatiling kalmado. Sinamaan niya ng galit si Harvey, "Dapat alam mo kung nasaan ka ngayon, di ba? Ito ang teritoryo ng pamilyang Thompson, ngayon ang seremonya ng pagbubukas ng Pothole Hotel. Lahat ng mga bisita dito ay mga pangunahing tauhan mula sa mga elite at business circle sa buong mundo. Anong karapatan mong pumunta dito? How dare you act rude? Kahit na gusto mong manggulo, kailangan mong isaalang-alang kung maaari kang tumugma sa pamilya Thompson. Sa tingin mo ba ang pamagat ng top 10 families of the Great H country ay nariyan lang para ipakita? Binabalaan kita, bilisan mo at bitawan mo na ako at si ate." Kung magagalit ang young Master Thompson, ang kahihinatnan ay magiging kakila-kilabot. Sinundan siya ni Sakura at sumigaw ng, "Oo, bitawan mo na ako, York. How dare you ramp in this place?" Hindi ka pakakawalan ni young Master Thompson. Ngunit nanatiling nakangiti si Harvey, hindi nabigla sa kanyang mga banta. Nilason mo ang asawa ko at inagaw mo ang mga pinagkakatiwalaan ko. Sakura, saan nanggagaling ang tiwala mo? Akala mo ba madali kitang bibitawan? Kung walang contingency plan si Harvey, baka naloko siya ng mga Islanders. "Bata, kahit hindi ko alam kung sino ka, sinira mo ang opening ceremony ng Pothole Hotel. Hindi mo lang sinaktan si young Master Thompson, ngunit nilabag mo rin ang batas." Bumangon mula sa kanyang kinauupuan ang isang matabang lalaki habang mayabang na nagsalita, na gustong maging bayani ng araw na iyon. Nagsalita siya ng matuwid na parabang siya ay isang halimbawa ng katarungan at kabaitan. "Bibigyan kita ng payo, mas mabuting itabi mo ang iyong mga armas at sumuko. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay magiging napakaseryoso. Makukulong ka o mamamatay." Ang daan-daang iba pa ay tumango sa kanyang sinabi. Tinitigan nila ng masama si Harvey, sa pag-aakalang isa itong tulala at kriminal. "Ito ang Pothole Hotel, sa tingin mo kaya mo bang maglaro dito? Maging ang pamilyang Thompson o ang Dragon Palace, ang pagtatapos sa iyo ay kasing dali ng pagpatay ng mga langgam para sa kanila. Ito ay isang personal na bagay sa pagitan ko at ng babae mula sa Island Country." Nananatiling walang pakialam si Harvey, "Ito ang aming negosyo. Kami na mismo ang mag-aayos, isang beses ko lang sasabihin. Ito ay personal, kapag kinuha ko siya, matatapos na ang lahat. Ako ay isang makatwirang tao, pagkaalis ko, bibigyan kita ng $15.7 milyong bilang regalo para makabawi sa iyong mga pagkalugi. Ngunit kung kulang ka sa sentido komon at pipilitin mong makialam sa aking mga personal na gawain, hindi ko iniisip na durugin ang ilan sa inyo bago kunin ang babaeng ito. Walang makakapigil sa akin ngayong gabi, maging ang pamilyang Thompson o ang Dragon Palace." Pinitik ni Harvey ang kanyang mga daliri at tinuro si Sakura. Habang ginagawa niya, lumitaw si Tyson, nakangiting naglakad si Tyson patungo kay Sakura, kasunod ang ilan sa kanyang mga kampon. Mayroong ilang mga kabataan sa karamihan na nagkataong nagpraktis ng ilang martial arts at gustong kumilos na parang mga bayani. Nagsimula silang kumilos at sinubukang harangan si Tyson, ngunit nadaig sila ni Tyson sa isang iglap at ibinagsak sila sa lupa nang hindi kumikibo. Ang ekspresyon ni Sakura ay naging mas masahol pa, hindi niya inaasahan na ganoon kalupit si Harvey. Siya ay ganap na hindi pinansin kahit na ang pinakapangunahing mga patakaran at naglakas loob na ibagsak ang napakaraming tao sa publiko, na walang pakialam sa kanyang paligid. Hindi siya nakaimik maya-maya, nakatayo na sa harapan niya si Tyson. Itinaas niya ang kanyang kamay at ibinaba iyon para sa isang masakit na sampal sa kanyang pisngi,
Natumba siya sa impact, pinagsalikop niya ang mga kamay niya at kinaladkad siya. Bastos, masyado kang bastos. Tumingin sa eksena ang matabang lalaki na nagsalita kanina na may nakakatakot na ekspresyon. Wala akong pakialam kung ano ang sama ng loob ninyong dalawa sa isa't isa. Ngunit, ito ang teritoryo ng pamilya Thompson, kung kumilos ka ng walang ingat dito, tiyak na humihingi ka ng kamatayan.